May isang klase ng lalaki na tahimik, hindi defensive, at hindi nagpapaliwanag kahit may pagkakataon siya. At ito ang nakakagulat, hindi siya ang lalaking pinagdududahan ng babae. Hindi rin siya ang lalaking iniiwan. Siya pa ang lalaking mas lalong pinipili. Habang ang ibang lalaki, todo explain, todo justify, todo prove ng sarili, siya naman kalmado lang. Walang hinahabol, walang pinipilit, at mas lalong nagiging interesado ang babae sa kanya. Hindi dahil may ginagawa siyang magic, kundi dahil may naiintindihan siyang prinsipyo na hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang lalaking hindi nag-i-explain ng sobra, ang siyang mas nagkakaroon ng respeto, attraction at emotional weight sa mata ng babae. At mas importante, kung paano mo ito magagamit sa totoong buhay nang hindi nagiging cold, manipulative o immature. Ang lalaking hindi nag-i-explain ay hindi nanghihingi ng approval. Unang principle ito, at ito ang pinaka-foundation ng lahat. Ang lalaking hindi nag-i-explain ng sobra ay lalaking hindi nangangailangan ng approval para maging okay sa sarili niya. Karamihan ng lalaki, conditioned na ipaliwanag ang sarili sa lahat ng oras. Halimbawa, nag-reply siya late. Sasabihin niya agad, "Sorry, late reply. Busy kasi ako sa work. Dami kasi meeting, tapos traffic pa, tapos pagod na pag-uwi." Mukhang harmless pero sa subconscious level, ang nangyayari, parang humihingi siya ng validation na okay lang siya bilang tao. Compare mo ito sa lalaking may calm certainty. Late siya nag-reply. Tapos sinabi lang niya, "Busy day. How was yours?" Simple, direct, walang defensive energy. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya at ito ang mahalaga maintindihan mo. Ang attraction ng babae ay hindi lang base sa itsura o salita. Malaking factor ang emotional stability at internal certainty. Kapag ang lalaki ay laging nag-i-explain para ma-maintain ang image niya, indirectly, ipinapakita niya na ang validation niya ay nanggagaling sa reaksyon ng babae at nararamdaman ito ng babae kahit hindi niya ma-explain logically. Hindi ito conscious decision, subconscious response ito. Mas nagiging stable sa paningin niya ang lalaking hindi madaling ma-pressure mag-explain ng sarili. Practical example 1, cancelled plan scenario. May plano kayo magkita, tapos kinailangan mong mag-cancel dahil may importanteng responsibility ka. Version 1, typical guy response. "Sorry, hindi ako makakapunta. Biglang may pinagawa boss ko, hindi ko rin expected. Pasensya na talaga. Bawi ako next time." Version 2, calm and grounded response. "Hindi ako makakapunta today. May kailangan akong tapusin. Let's reschedule." Pareho lang ang message, pero magkaiba ang energy. Sa unang version, may subtle fear na baka magalit o mawalan ng interest ang babae. Sa second version, may clarity at calmness. Hindi siya dismissive. Hindi siya rude, pero hindi rin siya apologetic beyond what is necessary. At ironically, mas mataas ang respeto ng babae sa ganitong klasing lalaki. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil ramdam na hindi siya controlled ng fear of losing approval. Ang lalaking hindi nag-i-explain ay may emotional control. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang lalaking hindi nag-i-explain ng sobra ay kadalasang lalaking may control sa emotions niya. Kapag ang lalaki ay mabilis mag-explain, kadalasan ang root nito ay anxiety. Anxiety na baka ma-misunderstand siya. Anxiety na baka mawala ang babae. Anxiety na baka bumaba ang tingin sa kanya. At ang anxiety na ito ay nararamdaman ng babae. Hindi sa words, kundi sa behavior pattern. Halimbawa, tinanong siya ng babae, "Bakit hindi ka nag-reply kagabi?" Insecure response, "Sorry, nakatulog ako. Hindi ko sinasadya. Pagod lang talaga ako. Hindi ko naman ini-ignore, promise." Grounded response, "Nakatulog ako." Then continue normal conversation. Hindi niya pinapalaki ang situation. Hindi niya pinapakita na threat ito sa emotional state niya. At ito ang key difference. Ang lalaking emotionally stable. Hindi niya nakikita ang sarili niya na nasa trial. Hindi niya kailangan ipagtanggol ang sarili niya sa lahat ng pagkakataon. Practical example 2, teasing scenario. Minsan itetest ka ng babae in subtle ways. Sabihin niya, "Ang tahimik mo naman." Insecure response, "Hindi naman. Ganito lang talaga ako. Nahihiya lang ako minsan." Grounded response, "Ngiti lang. Then change topic or ask question back." Bakit effective ito?
Kasi hindi niya kinailangan baguhin ang sarili niya para maging acceptable at nararamdaman ng babae ang emotional strength sa ganitong behavior. Hindi loud, hindi aggressive, pero solid. Ang lalaking hindi nag-e-explain ay may sariling mundo na hindi umiikot sa babae. Ito ang isa sa pinaka-attractive traits na hindi napapansin ng karamihan ng lalaki. Ang lalaking hindi nag-e-explain ng sobra ay lalaking may sariling buhay na hindi umiikot sa reaksyon ng babae. May sarili siyang priorities, may sarili siyang direction, may sarili siyang focus. At dahil dito, hindi siya emotionally dependent sa approval ng kahit sino. Maintindihan mo ito, ang babae ay natural na na-attract sa lalaking may sariling center of gravity. Hindi yung lalaki na umiikot. Ang emotional state based sa behavior niya. Halimbawa, nag-message ka, hindi siya agad nag-reply. Ang insecure na lalaki mag-iisip agad, baka may nagawa akong mali, baka may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Baka mawalan siya ng interest. At dahil dito, magsisend siya ng follow-up message para i-correct ang situation. Sorry kung may nasabi akong mali kanina. Kahit wala naman talagang mali, ngayon compare mo ito sa lalaking may sariling buhay. Nag-message siya. Walang reply, so he continues his day. Nagtrabaho siya, nag-gym siya, nakipag-usap siya sa friends niya, nag-focus siya sa goals niya. Hindi niya kailangan i-resolve agad ang uncertainty. Hindi niya kailangan i-control ang outcome. Kapag ang lalaki ay hindi nagiging reactive sa bawat maliit na bagay, nagiging emotionally safe siya sa paningin ng babae. Hindi siya fragile, hindi siya unstable, siya ay grounded. Practical example 3, no reply situation. Nag-message ka, kamusta araw mo? Walang reply buong hapon. Version 1, reactive behavior. Busy ka ba? Okay ka lang? May nasabi ba akong mali? Version 2, grounded behavior. Walang follow-up, continue normal life. Then kapag nag-reply siya later, sorry busy today. Reply mo, I understand. Sounds like a full day, no emotional charge. No hidden resentment, no passive aggression. Ito ang difference ng lalaking secure sa sarili kumpara sa lalaking emotionally dependent. Ang lalaking hindi nag-e-explain ay may boundaries. Ito ang isa sa pinaka-critical na factor kung bakit mas nire-respeto ang lalaking hindi over-explaining. May boundaries siya. Hindi siya madaling ma-pressure mag-justify ng sarili niya kung wala naman siyang ginawang mali. Halimbawa, tinanong siya ng babae, bakit ganun ka? Ang insecure na lalaki, mag-e-explain agad ng mahaba para i-justify ang sarili niya. Pero ang grounded na lalaki, hindi niya agad ina-assume na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pwede niyang sagutin calmly, anong ibig mong sabihin? Calm, neutral, direct. Hindi defensive, hindi aggressive. Pinapakita niya na hindi siya madaling ma-destabilize emotionally. Ang boundaries ay hindi pagiging cold. Ang boundaries ay pagiging clear kung saan ka emotionally nakatayo. Practical example 4. Emotional pressure scenario. Sabihin ng babae, parang wala kang pakialam. Insecure response. May pakialam ako. Hindi mo lang siguro napapansin. Ganito lang talaga ako. Hindi ako expressive. Grounded response. I care. I just don't react to everything immediately. Then stop. Hindi niya pinipilit baguhin ang perception agad. Hindi niya kinokontrol ang emosyon ng babae. Pinapakita niya lang ang reality calmly. At ito ang importante. Ang lalaki na may boundaries ay hindi nagiging puppet ng emotional pressure at mas mataas ang respeto ng babae sa ganitong klasing lalaki. Ang over-explaining ay madalas galing sa fear of loss. Kailangan natin maging honest dito. Karamihan ng over-explaining ay nanggagaling sa takot. Takot na mawala ang babae, takot na ma-misunderstand, takot na hindi maging enough. At kapag ang lalaki ay controlled ng fear, nagiging needy ang behavior niya kahit hindi niya sinasadya. Halimbawa, tinatanong siya, sino kasama mo? Fear-based response. Friends ko lang. Si Mark, si John at si Alex, kumain lang kami. Wala naman iba. Hindi naman kami pumunta kung saan-saan. Grounded response. Friends. Hindi niya kailangan i-justify ang sarili niya kung wala naman siyang ginawang mali. Hindi siya defensive. And rito ang key point, ang lalaking hindi controlled ng fear ay mas emotionally attractive.
Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil stable siya. Practical example 5. Decision scenario. Sabihin ng babae, bakit yan ang pinili mo? Insecure response. Kasi mas okay ito, mas practical, mas convenient. Mas ganito, mas ganyan. Grounded response. Because that's what I decided. Hindi arrogant, hindi dismissive. Clear lang. Ang desisyon niya ay hindi dependent sa approval ng iba. At ito ang core ng masculine stability. Ang lalaking hindi nag-i-explain ay hindi natatakot sa silence. Ito ang isang bagay na kinatatakutan ng maraming lalaki. Silence. Pakiramdam nila, kapag walang explanation, walang reassurance o walang constant communication, mawawala ang connection. Pero ang lalaking grounded, comfortable sa silence, hindi niya kailangan punuin ang bawat gap ng words. Maintindihan mo ito, ang constant explaining ay madalas attempt para alisin ang discomfort. Pero ang lalaking emotionally strong, kayang i-tolerate ang uncertainty. Halimbawa, nag-send ka ng message, walang reply for hours. Ang insecure na lalaki, hindi mapakali. Paulit-ulit chinecheck ang phone, hindi makafocus sa ginagawa. Ang grounded na lalaki, aware siya sa situation, pero hindi nito kinokontrol ang focus niya. Hindi niya pinapabayaan ang buong araw niya dahil lang sa delayed response. And dito ang key point, kapag ang lalaki ay hindi controlled ng uncertainty, nagiging mas attractive siya kasi ipinapakita nito na ang emotional state niya ay internally regulated, hindi externally dependent. Practical example 7. Scene zone scenario. Nag-message ka, na scene, walang reply. Insecure response. Nag-send ulit ng message para ayusin ang situation. Busy ka ba? Grounded response. Walang follow-up. Hindi dahil naglalaro siya ng games, kundi dahil hindi niya kailangan i-force ang response. At kapag nag-reply siya later, normal lang ang interaction. Walang hidden frustration, walang passive-aggressive tone. Ito ang emotional maturity. Ngayon, kung may isang bagay kang dapat tandaan sa video na ito yun. Ang lalaking hindi nag-e-explain ng sobra ay hindi tahimik dahil wala siyang masabi. Tahimik siya dahil alam niya kung sino siya. Hindi niya kailangan ipaglaban ang value niya sa salita. Nakikita ito sa presence niya, sa composure niya, at sa paraan ng pagdala niya sa sarili niya. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang magpanggap na mysterious. Kailangan mo lang maging grounded, clear, at hindi dependent sa approval ng kahit sino para maramdaman ang worth mo. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mo ang pagbabago. Hindi lang sa paraan ng pagtingin ng babae sa'yo, kundi sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito at gusto mo ng mas maraming ganitong klaseng content tungkol sa stoicism, attraction, self-mastery, at tunay na masculine mindset, make sure na i-like mo ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na hindi tinuturo sa karamihan ng lalaki. Pero siyang tunay na nagbabago ng paraan ng paggalaw mo sa mundo. At kung may natutunan kang isang insight dito, comment mo ang salitang grounded para malaman ko na kasama ka sa mga lalaking pinipiling mag-improve, hindi para sa approval ng iba, kundi para sa sarili nilang standard. See you sa next video.